Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Elder Jobin Pereira. Atin muna sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayong lahat mga minamahal ay magkaisang manalangin upang tayo ay samahan, gabayan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Hallelujah. Opo, dakilang Diyos, Ama namin banal na mapagpala, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sama-sama naming pinapaabot, Panginoon, ang aming walang hanggang pasasalamat, Panginoong Hesus, nasa magdamag na aming pananambahan na kami iyong sinamahan, ginabayan, nilagisan ang lahat ng bahagi ng aming pananambahan, patunay na iyong pinadama ang iyong matamis na presensya, Panginoon. Maraming salamat, Panginoong Hesus. Narito kami nagkakaisa, Panginoong Hesus, dumudulog sa iyong banal na trono ng biyaya, humihingi ng kapatawaran. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. At narito kami sa pag-aaral ng iyong salita, Panginoong Hesus. Sa ganang akin, wala akong magagawa, Panginoong Hesus. Ikaw ang magbigay, maglagay ng mga salita na mamumutawi sa aking labi, Panginoong Hesus, at buksan mo ang pangunawa at puso, isip ng bawat isa, Panginoong Hesus, upang aming maunawaan ang iyong salita sa umagang ito, Panginoong Hesus, at sa pangkatang panalangin ng aming iginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway ang lahat ng uri ng hadlangan, belief and doubt, pagkaantok, cast out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi na praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa kapahintulutan ng ating beloved ordained preacher, beloved brother Buboy Nir, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ating pinapaabot ang dobling paggalang sa ating beloved parents in the Lord, sa ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, at sa ating assistant pastor Lina Kumon Almeida, na hindi natin makalimutan ang kanilang mga turo at aral, at maging sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa inyong lahat, beloved brethren, sa ating beloved visitors, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders na ating kasama ngayon, at sa inyong lahat, beloved brethren, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin, at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ang lahat ay talagang handang-handa na po bang makinig sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, at ating titignan hanggang mamaya kung lahat tayo ay gising at talagang malakas ang ating pag-hallelujah, praise the Lord, at pagpalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, praise the Lord. At ating buksan ang ating mga Biblia, mga minamahal. Dito po sa aklat ng awit, kapitulo'y 122 ng talatay 1, talon ng talatay 9, at isunod ang Hebrew chapter 10:25. Amen. Amen, praise the Lord. Ito po sa aklat ng awit, kapitulo 122, ang talata po ay 1, talon sa 9. Ganito po nasasabi, ako'y natuwa ng kanilang sabihin sa akin, tayo magsiparoon sa bahay ng Panginoon. Sa 9, dahil sa bahay ng Panginoon nating Diyos, hahanapin ko ang iyong buti. Dito po sa aklat ng Hebreo,
sa aklat po ng Hebreo, Kapitulo Ges 25. Kapitulo Gs 25. Amen. Praise the Lord. Ganito po sinasabi, huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangangaralan sa isa't isa at lalo na kung iyong nalalapit na ang araw. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos sa pagkabasa po ng kanyang banal na salita. Dito po sa wikang English, mga minamahal, ang sabi dito, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Talata 9, because of the house of the Lord our God, I will seek thy good. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at itong ating tatalakayin, mga minamahal, ito ay bibigyan natin ng titulo na why it is important to go to your local church. Bakit napakahalaga na tayo ay dumako dito sa bahay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na dito sa ating nabasa na sabi ni King David na I was glad when they said unto me. So ang tanong sa bawat isa ngayon, mga minamahal, tayo din po ba na tayong lahat ay naririto sa bahay panambahan ng ating dakilang Diyos? Tayo din po ba ay nagagalak? Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Na every time na ikaw, tayong lahat ay nandito, tayo nagagalak and we are rejoicing. Amen. Na lahat tayo ay talagang tunay na pinagpala, mga minamahal. Amen. Dahil sa unang pangangaral ng ating beloved Pastor Willis Raja Almeida at sa lahat ng pangangaral na ating napapakinggan dito sa pulpito ay lagi, always ini-encourage ang bawat isa to stand firm, manatiling matatag, nakatayo sa ating pananampalataya. Kaya napakahalaga ang ating pagdalo dito sa local church. So bakit nga ba tayo narito, mga minamahal? Dahil ba ito ay kailangan? Dahil ba tayo ay isang mga awit? Tayo ba ay isang choir, instrumentalist? Kaya tayo narito. Or kaya tayo narito sa bahay ng ating dakilang Diyos dahil maaring ito ay ating nakagisnan na. Ito na ay naging ating tradisyon, naging religious, o tayo ba ay narito because tayo ay may problema sa ating buhay? Tayo ba ay narito dahil tayo ay may karamdaman na nais mo na gumaling? Iba-iba ang rason ng bawat isa kung bakit tayo naririto, mga minamahal. Maaring ang iba, narito tayo, narito ka, dahil ang purpose ay iyong purihin, awitan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Narito ka dahil
nais mo na magkaroon ng magandang kinabukasan na yan ay pinapanalangin mo sa ating dakilang Diyos. Nais mo na ikaw ay makapasa sa board exam o magkaroon ng trabaho abroad. So, iba-iba ang rason kung bakit tayo narinito mga minamahal. So, the main reason, ano ba talaga, bakit tayo naririto na talagang pag overnight talagang nandyan ang ating talagang extreme sacrifice mga minamahal. Amen. Na talagang kung ikaw, ako, tayong lahat ay tinawag ng ating dakilang Diyos, ikaw ay kakaiba. Amen. Yan ang ating titignan kung bakit ikaw ay kakaiba. At kung bakit mahalaga na nandito tayo sa local church, sa bahay-sambahan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Atin munang sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nasa ating buhay bilang isang Kristiyano na aking nabanggit kanina na tayo, ikaw ay kakaiba mga minamahal na sa ating buhay, iyon ang nakita ang mga prueba at ebidensya at ang nakakalungkot isipin sa ibang Kristiyano ay talagang may mga alinlangan pa, may mga doubt sa kanilang mga pusong mga minamahal. Amen. Kung inyong maalala mga minamahal, si Tomas mga minamahal, nakasama niya ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus mga minamahal. Nasa kanilang buhay, sa buhay ni Tomas, siya ay talagang nagkaroon ng discouragement nung resurrection ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang naranasan niya ang discouragement mga minamahal. Hindi niya nakita yung itinuro na kanyang napakinggan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung pangako ng ating dakilang Diyos at maging sa bawat isa sa atin ay tayo ay punong-puno ng pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na although sa ating araw-araw na buhay, we experience yung nararanasan, ang discouragement, ang persecution, mga minamahal. At ang isa yan na talagang nagpapahina. Kung hindi ka matatag, talagang magpapahina sa iyong pananampalataya sa ating talagang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palagpakan mo muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. So every time na tayo ay nandito sa local church, mga minamahal, bakit ang iba ay talagang nanglulupaypay, nanghihina mga minamahal, ang iba nababagabag mga minamahal sa kanilang mga pananampalataya? Pero kung alam natin ang mga pangako ng ating dakilang Diyos, everything will find mga minamahal. Amen. Pag ikaw ay nanghihina, kung tayo ay nanghihina, think about the things na nung paano mo nakilala ang ating dakilang Diyos before na ikaw ay talagang
naging matibay sa iyong pananampalataya. Bago naging matibay ang iyong pananampalataya, ano ka ba? Ano po ba tayo dati, mga minamahal? Yun ang ating titignan natin, mga minamahal, na dati sa ating buhay, wala na tayong pag-asa. Talagang yung karamdaman, bat-bat, tayo ng karamdaman, mga minamahal. Ngunit nung makilala mo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nagbabautismo sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangkatang panalangin ng ating ginagalang na Ebanghilista, Pastor Wills Rada Almeida, na talagang nagbago ang iyong buhay. Amen. Yun ang isipin natin kung paano, kung saan tayo kinuha ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yun ang isipin natin upang hindi tayo magkaroon ng doubt. Na katulad ni Tomas, mga minamahal, na siya ay talagang sa kabila ng kasama niya ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mayroon pa rin siyang doubt, mga minamahal. John chapter 20, verse 24, mga minamahal, na ang sabi dito, ngunit si Tomas, isa sa 12 na tinatawag na Didimo, ay wala sa kanila nang dumating si Jesus. Kung ating titignan, di po ba, nung bumalik ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, si Tomas hindi kasama doon sa disipulong mga minamahal. At sa kanyang buhay, siya ay nag-alinlangan, mga minamahal. Sa verse 25, ano ang sinabi dito, mga minamahal? Ang sabi ni Tomas, sinabi nga sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Ngunit sinabi niya sa kanila, malibang aking makita sa kanyang mga kamay ang butas ng mga pako at maisuot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako at maisuot ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako sasampalataya. Tignan natin. Tignan nyo yung naging word ni Tomas, mga minamahal. It's a personal word, mga minamahal, na sinabi ni Tomas, mga minamahal. So, sa ating buhay, ito ngayon ang ating uunawain upang ating malaman why it is important na tayo ay nandito sa bahay panambahan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. So ating pag sinabi nating bahay panambahan, house of God, church, mga minamahal, ano yung naiisip natin? Maaring ang iba, yung pagpunta sa church, ito ay isang naiisip na about membership. At kung ating titignan, ito ang nakakalungkot isipin, mga minamahal, na ang ibang mananampalataya, ang ibang tao ay kanilang pinapahalagahan ang membership sa local church, mga minamahal. Kanilang pinapahalagahan ang pagiging miyembro, mga minamahal, kaysa sa kanilang natututunan sa pangangaral sa pulpito, mga minamahal. So sa ibang bagay naman, may mga ibang Kristiyano, may mga ibang mananampalataya, mga minamahal, na sa kanilang buhay hindi sila komportable sa pagdalo sa isang local church, maaring sa ibang church sila ay as in, o sa ibang church ay masaya doon, o mayroong talagang ibinibigay, kaya sila ay masaya na nasa ibang church. So hindi na nila naalala yung kanilang natutunan
sa kanilang local church, mga minamahal. Amen. Lahat tayo, mga minamahal, at ng tao ay hindi perpekto, mga minamahal. Amen. Hindi tayo perpekto, mga minamahal. Ngunit, bakit? Andito ka pa rin. Andito pa rin tayo, mga minamahal. Patuloy pa rin na dumadalo, mga minamahal. Na ating napapakinggan ang pangangaral ng ating beloved parents in the Lord at sa lahat ng mga ngaral na tumatayo dito sa pulpito, mga minamahal. Na kung sa ating buhay, talagang kung ang masusunod lamang ang ating sarili, ay ayaw ka na. Ayaw mo nang mag-church, ayaw na nating maglingkod, mga minamahal. Ito lagi ang problema inside the church, mga minamahal. Kaya hindi nyo napapansin, laging sinasabi, laging ipinapangaral sa pulpito na tayo ay talagang makinig upang tayo ay may matutunan, mga minamahal. Amen. Na most of the time, ang iba sinasabi na talagang hindi ko na kailangan ang pangangaral. Hindi na ako kailangan na turuan. Matagal na akong Kristiyano. Pero kung ating titignan sa ating buhay, kung tayo man ay 20 years, 30 years nang naglilingkod sa ating dakilang Diyos, kailangan pa rin natin ang salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Bakit natin kailangan ang salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal? Dahil ang salita ng ating dakilang Diyos, ang kanyang salita, siya mismo ang Diyos, mga minamahal. Ang ating napapakinggan, ang iyong napapakinggan sa oras na ito, ay ang ating dakilang Diyos. Amen. John chapter 1, verse 1, mga minamahal, ano ang sabi? Nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. So makikita natin dito na ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na siya ay pre-eminent God. Siya ay pre-eminent God, siya ay co-existing God, at co-equal God, mga minamahal. So ang tatlong bagay na ito, mga minamahal, ay napakahalaga sa ating buhay, mga minamahal. Ito ang nakikita natin sa salita ng ating dakilang Diyos. At tanong, mga minamahal, ang salita ng ating dakilang Diyos, ito po ba ay nakikita sa ating buhay? Amen. May pagbabago ba sa ating buhay ang salita ng ating dakilang Diyos? Na ang salita ng ating dakilang Diyos, ito ay makapagbago ng magulong pamilya, magulong lipunan, may alitan, magulong pamamahala. So kailangan ang salita ng ating dakilang Diyos. Amen. So bakit natin kailangan ang local church, mga minamahal? Dahil ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus mismo ang nagsabi, mga minamahal, na ang sabi, upon this rock, I will build my church, and the gates of hell will not prevail, shall not prevail against it. Sabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Walang ibang nagtayo ang iglesia ng ating dakilang Diyos, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ay, yung iglesia, yung church na tinatawag, mga minamahal, sa Greek word, mga minamahal, ito ay tinatawag na iglesia, mga minamahal. Amen. So kinakailangan na iyong mahalin, ating mahalin
ang iglesia, ang church ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung word na iglesia, mga minamahal, kung hahatiin natin yun, mga minamahal, ekleo. So, ibig sabihin, mga minamahal, ekleo, yung mga tinawag, the call out ones. So, sino ba ang tinawag ng ating dakilang Diyos? Lahat tayo ay tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Saan tayo tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Tinawag tayo doon sa ating dating buhay, mga minamahal. Ano ba yung ating dating buhay, mga minamahal? Doon tayo tinawag ng ating dakilang Diyos, doon tayo nag-exit sa ating dating buhay, mga minamahal. Ano ba yung ating dating buhay? Mayroon tinatawag na kung mamamatay tao, ito ay tinatawag na ex-convict, mga minamahal. Ex-murderer, ex-marites, talagang masama lagi ang loob. To generalize the problem, mga minamahal, we are all sinners. Amen. Lahat tayo ay makasalanan, mga minamahal. Kaya sa ating buhay, kahit hindi na natin isa-isahin, mga minamahal, alam mo na i-identify ang ating sarili, mga minamahal. Kung narito tayo ngayon sa iglesia na itinayo ng ating dakilang Diyos, tayo ngayon ay tinawag na kalipunan ng mga mananampalataya na tinawag ng ating dakilang Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. So sa ating buhay, maunawaan natin bakit mahalaga na ikaw ay nandito sa bahay panambahan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Salamat sa ating dakilang Diyos na may likha ng langit at lupa, mga minamahal, na sa ganong kalagayan, ganon sa dating buhay, mayroon tayong lahat. Tayo ngayon ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. So ngayon, mga minamahal, ganyan kaimportante, mga minamahal, ang pagdalo sa gawain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Pansinin po natin, mga minamahal. Bakit napakahalaga na tayo ay nandito sa local church, sa bahay panambahan ng ating dakilang Diyos? Tingnan niyo yung mga minamahal. Tingnan natin yung mga may karamdaman, may sakit, pilay, bulag, may kitong during the earthly ministry ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sila ay pinagaling sa kanilang mga karamdaman, mga minamahal. Nung yung may mga karamdaman na yun, mga minamahal, nung sila ay pinagaling ng ating dakilang Diyos, ano ang unang-unang kanilang ginawa, mga minamahal? Ano yung kanilang unang-unang ginawa?
Sila ay nagpasalamat, sila ay nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganun din tayo, ganun ka rin sa ating buhay every time na nandito tayo sa local church ng ating dakilang Diyos. Unang ating gagawin, mga minamahal, ay iyong purihin, pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na dati batbat ang karamdaman, mga minamahal. Walang kapayapaan sa buhay, mga minamahal. Pinagaling ng ating dakilang Diyos, binago ang buhay at tunay na pinagpala, mga minamahal. So ganun ka-importante, mga minamahal, ang pagdalo sa local church ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na dito sa bahay panambahan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, if you seek Him, you will find Him. Matatagpuan natin ang ating dakilang Diyos sa kanyang local church na siya ang nagbigay ng buhay at kalakasan mong mga minamahal. Amen. Ano ang sinasabi dito, mga minamahal, sa aklat ng awit, Kapitulo 36, ng talatay 8 hanggang 9, ang sabi dito, mga minamahal, sila'y nangabubusog ng sagana ng katabaan ng iyong bahay, at iyong paiinumin sila sa ilog ng iyong kaluguran, sapagkat nasa iyo ang bukal ng buhay. Sa iyong liwanag, makakakita kami ng liwanag. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung malakas na palakpak sa ating buhay na Diyos. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Dito sa wikang English, talatay 9 ang sabi, For with thee is the fountain of life. In thy light we shall see light. So ganun pala, mga minamahal. So pag nandito tayo sa local church, sa bahay panambahan ng ating dakilang Diyos, magkakaroon tayo ng bukal ng buhay at makikita ang liwanag. Amen. Makikita na natin ang liwanag, mga minamahal, na dati tayo ay nasa kadiliman, mga minamahal. Doon ka kinuha ng ating dakilang Diyos, nag-exit ka doon at dinala ka dito, binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayong lahat ay nasa liwanag, nakikita na natin ang liwanag, wala na tayo doon sa kadiliman, mga minamahal. Amen. So kung hindi tayo dumadalo dito, ayaw natin dito sa local church ng ating dakilang Diyos, hindi natin makikita ang sinasabing liwanag, mga minamahal. Kaya laging bilin ng ating pastor, mga minamahal, Will Disrada Almeida, na huwag liliban, mga minamahal, sa pagdalo. Bakit, mga minamahal? Dahil sa hindi natin pagliban, mga minamahal, tayo ay mayroong natututunan, mga minamahal. Amen. Mayroon tayong natututunan, hindi na tayo napapahamak dahil tayo ay nasa liwanag, mga minamahal. Na kung ating pag-aralan ang aklat ng John, mga minamahal, kung ating pabasahin ang aklat na John, malalaman natin ang katotohanan. Amen. Na bago tayo makapasok doon sa langit, sa piling ng ating dakilang Diyos, napakahalaga na malaman natin ang katotohanan, mga minamahal. Amen. Ano ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, ibig sabihin, napakahalaga na iyong ating malaman ang katotohanan, mga minamahal. Amen.
Pero ang iba, hindi kinikilala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Nagkatawang tao ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus upang siya ay makilala ng lubusan, mga minamahal. So sa ating buhay, maaring unti-unti mayroon tayong natututunan, mga minamahal. Naunawaan natin kung bakit napakahalaga na tayo ay laging active, laging nandito, laging naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayo ay nandito to honor God, to worship God, to glorify God, para siya ay pasalamatan, mga minamahal. Amen. Na dati sa ating buhay, talagang bulag tayo sa katotohanan, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos at nabuksan ang iyong pangunawa, ang ating pangunawa, mga minamahal. Kaya sa ating buhay, ganyan na kahalaga ang talagang pagdalo sa local church, sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa ating pagdalo, mayroon tayong natututunan, mga minamahal. Amen! Mayroon tayong natututunan sa ating pakikinig, sa pangangaral, sa salita ng ating dakilang Diyos. So, kung hindi tayo dadalo, kung tayo ay manglulupaypay, mga minamahal, kung ayaw na natin, mga minamahal, dalawa lang yan, mga minamahal. Either sa Panginoon tayo o sa kaaway ng ating dakilang Diyos. Ano ang sinasabi sa aklat ng John chapter 6 verse 68? Ang sabi dito, sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tingnan niyo, mga minamahal. Ang sabi ni Simon Pedro, kanino kami magsisiparoon? So anong pipiliin natin, mga minamahal? Ang sabi ni Simon Pedro, mga minamahal, ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan. Amen. Kung nasa iyo, nasa atin ang salita ng ating dakilang Diyos, hindi tayo mapapahamak, tayo ay magkakaroon na ng buhay na walang hanggan. Dahil yan ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord! So sa ating buhay, alam na natin, mga minamahal, ang talagang hindi nalingid sa atin, ang nangyayari sa ating paligid, mga minamahal, maging sa ibayong dagat, sa ating bansa, mga minamahal. Kung ating titignan, magulo na ang kapaligiran. Magulo na ang sanlibutan, mga minamahal. Na kahit magulo yan, mga minamahal, kung nasa iyo, nasa atin ang salita ng ating dakilang Diyos, wala tayong dapat ipag-alala, mga minamahal. Amen. Dahil may pangako ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na kung tayo ay talagang manatiling tapat sa ating dakilang Diyos, na ang sabi, ang manatiling tapat ay siyang maniligtas. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya tayo ay talagang stand firm
sa ating pananampalataya, mga minamahal, tayo ay manatili, mga minamahal, sa ating local church, mga minamahal, na yan lagi ang itinuturo, talagang ipinapaalala ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa ating buhay, magpatuloy lamang ang bawat isa, mga minamahal, na talagang magpalakasan ang bawat isa, mga minamahal, na huwag nating baliwalain ang salita ng ating dakilang Diyos, huwag nating baliwalain ang encouragement sa bawat isa sa atin, dahil ito ang magbibigay ng buhay sa bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ayan na po, mga minamahal, ang mensahe ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Elder Jobin Perez. Praise the Lord! Hallelujah! Thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb, and all have gone before for us, us, and who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Minsan pa may manual. A thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. Amen. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Your thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. When the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. And the angels cry, holy, To the King of of kings, holy, you will always always be holy, holy forever. Second stanza. If If you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to to the the Lamb. Amen. Hallelujah. And If you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever. to the Glory, glory, hallelujah, hallelujah. We'll sing the song forever
Amen. Praise the Lord. And the angels cry, Holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, hallelujah, to the King of Kings. holy, You will always be holy, holy forever. O minamahal, simple lang ang mensahe ng ating mahal na Panginoon sa araw nito. God wanted us to continuously serve Him. Gusto ng Diyos magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Kanya. Hindi natin dapat pansinin ang mahadlang. Local church is napakalapit sa atin. Anong kaya nating sabihin na marason para masabing hindi tayo makapunta, makadala? Churches understand our situation. Brethren, remember us in times of prayer. In times of need, pwede kang lumapit sa iyong kapatid. Sa oras ng takot, pwede mo siyang malapit. Ngunit ang higit sa lahat, sa bawat gagawin ninyong pagsasama, in one accord of prayer, God answers prayer. Kapag nagsama-sama ang kanyang mga anak, gaano man kabigat ang anumang suliranin, gaano man kabigat ang anumang karamdaman, gaano man kabigat anumang mga problema, nilulutas siya ng ating mahal na Panginoon. Pag nagsimula magpuri ang kanyang mga anak, nawawalang kalungkutan. Ang nanghihina pinalalakas ng Diyos. Ang nalulungkot binibigyan ng kagalakan. Ang natatakot binibigyan ng katapangan. Because God is the source of everything. Anong kailangan mo sumala pa noon? Sabi nga ng awitin, His name is so powerful. And all generation now and sing the song of ages to the Lamb. Yes, right. Amen. And all have gone before us, and all who will Glory, 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 hallelujah. will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Your thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. When the angels cry, holy, all creation cries, holy, you're lifted high, holy, holy forever. you and people sing, Holy to the King of Kings. Holy, You will always be holy. holy forever. Let us pray.
Heavenly Father, hear our prayers. Ikaw ang Diyos na aming inaasahan sa aming kaligtasan. Sa ganang amin, wala po kami magagawa. Madalas, kami naghihina, kami nagkakasala, kakamali. Ngunit alam namin ikaw ay Diyos na mapagpatawad. Alam namin ikaw ay Diyos na sagana sa kahabagan. Nakikita mo kahinaan ng iyong mga anak. Dalangin namin sa iyo sa pandalangin na aming ginagamit ng mga Cristobal de Estrada Almeida. Paghawakan mo po kami. Bigyan mo kami, sidlan mo kami ng kainiran sa paglilingkod sa iyo. Hindi namin makalimutan ang iyong mga gawa. Sa oras na kami nagkukulang, lumalapit kami sa iyo dapat. At humihingi kami parati ng kapatawaran. Hindi namin masusumpungan ang katugunan ng aming pangangailangan sa anumang bagay. Tanging sa iyo lamang ang aming inaasahan. Huwag mo kaming kalilimutan mga makasalanan na iyong inibig. Hindi karapat-dapat na iyong tinawag. Tanging namin inaasahan ang iyong habag sa bawat sa amin. Pagpalain mo po kami lahat, mga Panginoon. Ito ang aming samot pasasalamat sa iyong pangalang Jesus. Amen, amen. Praise the Lord, praise the Lord. Sa ating mga minamahal na mga bisita, saan man kayo naroon sa oras na ito, tanggapin ninyo ang mahal na Panginoon. 4 ang reglamento ng kaligtas. Unang-una ay pananampalataya. Manampalataya ka sa isang Diyos. Walang ibang ating mahal na Panginoong Jesus. Ang pangalawa ay pagsisisi. Kinakailangan magsisi. Walang taong walang kasalanan. Lahat natin nagkasala. Ngunit ang Diyos sagana sa kahabagan. Kapag tayo magsisi, hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon, nakikinig ang ating mahal na Panginoon. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Acts 38. Sabi ng Biblia, mga minamahal, be baptized in Jesus' name so that sins shall be forgiven and you will receive power. At yan ang mga minamahal ang kinakailangan ganapin natin sa pagginawa ng halimbawa yan ang ating mahal na Panginoon. Ang iyong pag-ahon, mga minamahal, mula sa tubig din, naiiwan sa tubig, mga minamahal, dami mong pagkatao. Pag-ahon mo sa bagong nilalang, ang sinusunod mo ay ang kalooban na ng ating mahal na Panginoon. At ang pang-apat ay bautismo sa Espiritu Santo. Yung nanginginig, yung umiiyak, yung naramdaman mo, grabe pagdama ng banal na presensya. Yan ay bautismo sa banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. At sa oras na ito, mga minamahal, tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon. Sumunod kayo. Sama kayo na ating mga beloved viewers. Maging sama nandito ng ating mga minamahal na bisita. Lahat ang aking sabihin niyo, mga minamahal. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa umagang ito. Ako'y makasalanan mula na ako'y nagkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi ako sa iyo ng kapatawaran. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo kung tunay na Kristiyano sa isip, salita at katotohanan. Isulat nawa ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan, sampu ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo na lang, kami na lamang pumaminawal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan ay pinagkamamalapis na ito yung mga anak. Tumanggap na yung mga salita, mga Panginoon. Tumugon sa iyong panawagan. Ano man dahil ang kanyang paglapit sa iyo. Ikaw ang tumugon sa iyong malang kaparaan ng mga Panginoon. Walang bagay na mahirap sa iyo. Walang bagay na makahadlang sa iyong pagpapala sa iyong mga anak. Walang hadlang, walang distansya makahadlang. Ngunit alam namin ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. So sa ito sa pandalangin na aming ginagamit ng mga Cristobal de Estrada Almeida, sila sa kanyang mga pasala. Gawin mo silang tuwing na Kristiyano sa isip sila at katotohanan. Isuot kanyang mga pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. Sampu ng kanilang mamahal sa buhay. Nawa hindi una at ulit ng kanilang paglingkod. Simala pa namang nawa tumalapit. Makasama namin sila hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po mga personal pangailangan. Tayo lahat ito malangin sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Kung tayo po may karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman,
kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mga sa ating ilapis sa dalawang kamay taas, walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banda sa iyong pangalan, pinagmamalapayin sa iyong salita. Kapag kami maramdaman sa itong Espiritu, kami may kapayan ng palasin lahat, nagawa ng kaaway sa oras ito. Sa pandalangin namin, ginagamit ng Bagsawit Estrada Almeida, ay mga minamalang manggagaw, sama-sama namin sinasaway. Lahat ng demonyo makaramdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, COVID-19, heart attack. Mga gawa ng kaaway, ako sa Jesus' name. Kasaut in Jesus' name. Ang bilipan daw sa high blood, kasaut in Jesus' name. Pagkababayo sa iglesia, mga pananamig kasaut, panlupay-pay kasaut in Jesus' mighty name. Kasaut in Jesus' mighty name. Be healed, be healed, be healed in Jesus' mighty name. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Tayo natin tumayo, at the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord, amen. Huwag po tayo magbibiro mga minamahal at tunay nga po mga minamahal, alam natin mga minamahal na ang salitang hallelujah. Ito ay heavenly language, it's a worship word. At kapag ginawa natin mga minamahal, kapangyarihan ng iyan ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Lahat muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus.